Hindi naniniwala si Chang Susan na talagang patay na itong si Moira. Malaki ang pagdududa niya dahil madalas nga itong nagpapatay-patayan lang ngunit bigla na lamang sumusulpot. Kung kaya't gusto niyang pumunta sa lamay ni Moira at gusto niyang tingnan ng makasiguro na talagang confirm patay na itong si Moira. Ngunit na makapunta nga siya sa lamay, akma na sana na bubuksan niya ang kabaong dahil nakasara ito at ayaw patingnan. Ngunit humarang naman itong si Zoe na galit nang makita ang kanilang presensya, kung kaya't hindi nila nagawa ang gusto nilang gawin dahil pinalayas agad sila nitong si Zoe. Wala na silang magagawa dahil kamuntikan na ngang si Annalyn ay madisgrasya sa ginawa nitong si Zoe. Muntikan kasi siyang saksakin, kung kaya't wala na silang option. Ayaw na nila ng gulo at nais nilang nila na patahimikin mo na itong si Zoe kung ayaw naman niya ng pakikiramay nila. Samantalang itong si Annalyn ay walang nararamdaman ng galit. Naiyak lamang siya sa naging reaksyon ni Zoe sa kanya. Subalit inintindi na lamang niya ang kanyang kapatid na si Zoe. Maaring ito umano si Zoe ay naghahanap lang ng masisisi sa pagkamatay ng kanyang ina. Bas na sila ng lamay nang magkasalubong sila ni Regan at itong sila Harry kung saan papunta rin sa burol nitong si Moira. Usap-usapan nga nilang dalawa na katakataka umano na ang kabaong nitong si Moira ay nakasara. Ano kaya ang meron at bakit ayaw nitong patingnan? Nagdududa ang dalawa, baka siguro may tinatago. Iniisip naman nitong si Regan na baka gusto lang ni Zoe ng tahimik dahil madalas nga na na-encounter si Moira sa kaguluhan. Sa kabilang banda, nagkaharap si Regan at ito ang sina Annalyn. Sinabi ni Regan na pupunta sila sa loob. Naisana niya na isama itong si Annalyn. Subalit sinabi ni Annalyn na hindi na kailangan sapagkat pauwi na lamang sila sapagkat muntik na nga siyang saksakin ni Zoe. Hindi natutuwa si Zoe sa kanilang presensya at ayaw na rin nila ng gulo kung kaya't sila na lang ang iiwas mag-ina. Hindi na sila papasok sa loob. Hinikayat na lamang sila nitong si Annalyn na dumiretso na lang sa loob upang makiramay kay Zoe. Noong una, nag-aalangan ang dalawang magkakaibigan dahil iniisip nito na baka pati sila ay sisihin din ni Zoe. Subalit naisip nito na maigi na rin na makasiguro talaga sila kung si Moira ang nasa loob ng kabaong, kung kaya't dumiretso na nga ang mga ito upang tingnan. Pumasok sila sa loob, subalit wala rin silang makikita dahil laging nakasara ang kabaong nitong si Moira, kung kaya't malaki ang kanilang pagdududa na maaring may kakaiba sa loob at bakit hindi ito hayaang buksan. Ayaw na nilang kumprontahin pa itong si Zoe, kaya naman iniisip nila na posibleng ang si Moira ay buhay pa. Palabas lamang ang ginawa nilang pagbuburol kung saan ibang taong naroon. Sa kabilang banda, habang itong si Zoe ay nakatanaw sa kabaong ng kanyang ina ay biglang may taong darating. Nagulat naman itong si Joy. Sinabi nito kung paano nakilala ang isang doktor. Nagtaka si Zoe sapagkat noon lang niya nakita ang doktor na iyon. Sinabi ni Zoe na kilala niya ang doktor na iyon sapagkat iyon ay surgeon, kung saan kilalang kilala ito at sikat sa pagreretoke ng mukha. Kaibigan umano siya ng kanyang inang si Moira. Ang hindi nila alam, si Moira at ang doktor na iyon ay siyang tunay na magkasabwat. Hindi namilikmata itong si Zoe, kung saan isang araw biglang lumapit sa kanya itong si Moira at iniwanan siya ng panyo. Sinabi nito na balang araw ay magkikita din silang muli kapag naayos na nga ng tuluyan ang kanyang pagmumuka at matapos na nga ang kanyang burol. Sa kabilang banda, bigla namang magugulat itong si Zoe sapagkat may mga bulaklak na naipadala. Tinanong niya ang taong nagdala nito kung kanino galing. Lumingon siya sa likuran at agad niyang nakita ang kahawig na kahawig ni Moira na nakatalikod, subalit ayaw ipakita ang muka. Ngunit natitiyak niya na ang kanyang mami yun. Sabay biglang tumakbo at hindi na nga nagpakita pa kay Zoe. Ang hindi alam ni Zoe, hindi lang siya ang nakapansin, maging itong sina Regan at itong sina Harry na nakaupo sa may likuran.
napansin nito ang kahawig na kahawig ni Moira. Kaya malaki ang kanilang duda na palabas lamang ang ginawang pagburol kay Moira. Meron na naman itong